50 points. Yun po mga master ang cut-off score para sa mga mag-a-apply ng reclassification under the career progression sa Department of Education. Ang nakikita po ninyo ay bahagi po ng DepEd Order number 24 Series of 2025 kung saan nakapaloob ang guidelines para sa pag-implement ng expanded career progression para sa mga teachers and school heads ng Department of Education. So mayroon po nakapaloob dito sa DO24 yung mga criteria, yung point system at kung magkano po kung ano po yung score ninyo base po sa criteria, base po doon sa guidelines ay dapat maabot po ang 50 bilang cut-off. So kapag pasok kayo sa 50 na cut-off score, meaning pwede kayo ma-reclassify into a certain position kung saan po kayo eligible. And kapag ganyan po ang nangyayari ay nasa 100% na po yung chance na mapapasa inyo yung posisyon, higher position kung saan po kayo ma-reclassify. Ang tanong na lamang ay kung kailan ito mapapasa inyo. Kasi nga, meron po tayong isang factor na tinitingnan at yun ay ang budget. So, ang mangyayari every year, meron pong budget na nakalaan para po sa inyo pong division, sa inyo pong SDO. Yung budget po na yan ay hindi po kaya siguro na ma-cater ang lahat ng mga nag-apply for reclassification. Kaya po doon sa portion na yon ng DO24 ay sinasabi na irarank from highest to lowest yung score with highlights sa mga umabot ng 50 yung score nila. Kasi yun po yung cut-off. Ang purpose ng ranking from highest hanggang sa lowest na score is bibigyan ng priority sa reclassification yung mga nasa highest na score, yung mga nasa itaas po sa ranking. Sila yung mauuna sa reclassification. Depende po sa kinakailangan na budget at sa available na budget. So, for example, kung umabot po kayo ng 100 na umabot sa 50 na score, tapos yung available budget po ay good for 50 ang kayang ma-cater nito, no? Kasi 50 people yung ipopromote mo. Medyo malaki nga po talaga yung kailangan na budget yan, considering na isang taon yung for 1 year. No? Malaki po yung kinakailangan na pundo dyan. Kasi the following year pa makakapag-request ng another budget for the new position. Parang ganon. So, kung for example, 100 kayo na eligible, 100 kayo umabot sa 50, tapos yung kayang i-cater ay 50 lang, so yung nasa top 1 to 50, sila muna yung mauuna na ma-reclass. Sila yung mauuna na makakatanggap ng kanila pong bagong appointment, bagong posisyon, bagong sahod, kasi sila pa muna yung ma-cater, kayang i-cater ng budget. Yung remaining 50 na nasa rank 51 hanggang sa rank 100 ay huwag mag-alala. Kasi nga po sinabi natin kanina, 100% na sure na mapapasa inyo yung posisyon kapag umabot ng 50 yung score mo. So kayo po na umabot ng 50 na score pero hindi kayang ma-cater ng budget ngayon, kayo naman ay bibigyan ng priority sa next na pagdating po ng budget. So hindi po mag-o-open ng bagong reclassification, hindi magtatanggap ng bagong mga applicants for reclassification hanggat hindi po mauubos sa pag-reclassify yung lahat ng mga umabot ng 50 na score. Yun po ang mahalaga dito po sa expanded career progression.